Showbiz fanatics, Kat Den or Catherine Bernardo and Alden Richards, headline sa mga international news. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal, sumusubaybay at nagtitiwala po sa ating channel. Maraming salamat po. So, before that, let's watch this international news. A community in Calgary's southwest is seeing a hive of activity thanks to Filipino film production. The production of Hello Love Again, the sequel to hit film Hello Love Goodbye, is being filmed in Bridlewood and has brought fans hungry to see stars Catherine Bernardo and Alden Richards in action. But the big draw has brought some issues, with film crews appealing to the crowd to keep their noise down after some complaints from neighbors. Even the the director, Miss Cathy, she's afraid maybe her shoot will gonna stop because of the neighbor, that they have a complaint about all the people's too crowded, too noisy. The film is scheduled to be released on November 13th. Laman ngayon ng ilang mga international news website ang movie ng Hello Love Again dahil po sa mga pangyayari po sa Canada kung saan ilang beses nating nabalitaan na talagang dinudumog at talagang pinagkakaguluhan nga ang shooting ng Hello Love Again. According po sa news ay nakatanggap daw di umano ng ilang mga reklamo ang mga citizen doon po sa lugar kung saan sila po ay nagsushooting. So napakarami kasing nagpupuntang supporter sina Catherine Bernardo at Alden Richards sa location, kaya nadidelay ang kanilang mga shooting. Kwento pa ng ibang mga kaibigan sa Canada na kahit wala siya sa location ay nakakarating sa kanya mga nangyayari dahil sa mga kapitbahay niyang tuwang-tuwang nagkukwento. So ganoon po katindi yung yung naging effect ng pagpunta nitong si Miss Catherine at Alden sa Canada. Talagang ito po yung manifestasyon how people really love and yung parang inaantay talaga nila yung paglabas ng movie. Nabanggit kasi kay Nanay Christy Permit sa programa nila ni Romel Chica na pinagsabihan ng mga kababayang Pinoy na huwag maingay dahil baka magalit ang residente ng Bridlewood, Calgary at pwedeng ireklamo nga man nagsushooting at posibleng mapaalis na sila. Pero napilitan na nga po silang lumipat ng kanilang location shoot. Pero yung balita po na yan sa mga international news, meron po siyang positibo at negatibong effect dito po sa movie ng Hello Love Again. Dahil po sa mga nagkalat na international news patungkol dito kay Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo, ay nagkakaroon po ng curiosity ang ilang mga foreign na mga citizen ng Canada kung sino ba talaga itong si Catherine at si Alden Richards, kasi yun ang binabanggit nila. At nagkakaroon din po sila ng curiosity kung anong klaseng movie ba ang kinikater ng Kat Den. So, isa sa mga positibo nito is possible na dudumugin talaga ng tao or even hindi Pilipino na pwedeng manood ng nasabing film, kasi isa yan sa mga strategiya para po ma-promote na din ito pong movie ni Catherine at ni Alden Richards. At nakita rin po at nagmanifest sa mga ipinakita ng Pinoy na talagang sobrang sobrang fan na fan talaga sila ni Catherine at ni Alden Richards. Pero yung pinaka-negative effects nito is yun nga, medyo na delay at parang na-quote yung mga tao, yung mga Pinoy na parang hungry daw, super hungry to see their idols, to see an actors and actresses from the Philippines, which is hindi naman natin sila masisisi dahil ito lang yung pagkakataon Ito lang yung pagkakataon nila na maka-witness at makakita ng mga talagang bigating artista. Alam nyo, marami pong mga artista, mga actors and actresses na mga nagtitaping dyan sa Canada, pero never pong nangyari yung ganitong klase ng senaryo. It only means na talagang sikat na sikat talaga at bukang bibig ng ilang mga Canadian Filipinos dyan sa abroad, ang pangalan ni Catherine at ni Mr. Alden Richards. Ganon katindi yung impact ng movie na ito na paparating this coming November 13. So ang pinaka-besting dito is talagang sobrang
sobra talaga yung excitement ng ilang mga OFW na ma-witness na ito pong nasabing film. So, sana po no, maging mas maganda pa at mas ayusin pa at talaga namang kapapanabikan ng ilang mga Pilipino abroad ito pong ating pong mga inaabangang Hello Love Again. And for that, let's read one of your comments and reaction with regards to our updates, no. Unahin natin si Ma'am Conchita Averde. Sabi niya, baliktad po, HLA is not pressured po. Salamat po, Miss Dareds. HLA is just considerate. Dami sila Fans United, Kat and Alden. Mr. Renato Science said, mali naman po yata nasasabi na threaten ng HLA. Number reason nun ang announce na ang Star Cinema at GMA Pictures na finally tutuloy na ang sequel ng HLG. May na po yun, if not mistaken, ang pagkakatanda ko, March nang mag-umpisa ang screening committee for MMFF, meaning nahuli ang HLA para entry ng MMFF. So technically wise, hindi pa pwede ang HLA movie para sa MMFF entry. Now, nasaan ang threaten doon? Problema kasi ng mga showbiz vloggers sa Pinas, commentators, basta-basta bira lang ng bunganga na hindi nagsi-research. Mabuti yan at nakakabwisit sa Pinas, which I don't really understand. True. Kasi syempre may kanya-kanya silang mga opinion patungkol sa mga bagay-bagay, diba? At yun yung kanilang opinion yung kanilang nakikita Pero tayo, syempre, we should always depend. No, didepensahan po natin yung mga ganong klase ng comments. Sabi naman po ng isa pang viewers natin, si ang hirap ng name niya Totoong iniiwasan nila ang comparison because Rewind is from Star Cinema also. May respeto sila sa bawat project na same production and also kaya ganon kalaki ang kita ng Rewind. It's not because madaming nanood. It's because mahal ang ticket ng MMFF kaysa sa regular film. It's like 2 is 1. Sa isang nanonood sa Rewind, katumbas yun ng 2 nanonood sa HLG. Kung counting na manonood, mas angat din ang HLG. It's not threatened. Umiiwas lang sila din sa bashing. Knowing Pinoy, magngangawa first bago mag-fact check. Ayaw lang nila ng comparison or kompetensya dahil same production lang sila ng Rewind. Aba, maganda yung opinion ni Ma'am Shia na yung kaya ganun dumoble yung yung resulta. Magkaiba daw yung presyo ng ticket, no? Titignan nga natin kasi nanonood ako in a regular basis pero hindi ko parang feeling ko same lang kasi kung dito sa Pilipinas. Sabi ni Ma'am Shelina Paga, hello Mr. Eds, I'm here again. Basta what you see is what you get. Also, your reaction niya, every time na tinatanong ng media, smile lang po ang sagot niya. Sabi naman ni Ma'am Susan, naku, from 2019, dami na dagdag na tao, ganun talaga, mas malaki kinita ng Rewind. Oo nga, mas malaki po ang kinita ng Rewind, pero ang pinopoint out mo natin is hindi po dahil natetreten ang HLG or HLA ng Katden, kaya hindi sila sumabay sa Metro Manila Film Festival. Kasi gusto nila na gusto nila na bigyan ng chance or bigyan ng chance yung ibang mga pelikula, 'di ba? May mga Metro Manila Film Festival na dagdaan na parang may mga film na hindi talaga sinuportahan. Sabi po ni Ma'am Virgie Pamposa, hi Ma'am Dars, thanks again for your update for Katden. Grabe no, talagang ganyan sikat ng ating mahal na Miss Catherine and Alden. Hindi sila tumikitigil sa paninira, no? Kasi maraming inggit, lalo na ang Katniel fans. Hindi sila makamove on. Nako, kahit may sasabay na movie nila Miss Kat, walang tatalo sa kanila kasi saan bansa ang pangalan ni Miss Catherine Bernardo, Ma'am Dars. Ayun. At si Miss Kat na Elena 1944 kasi napanood ko, in-interview na siya, naku, wish matuloy. At pati yung movie din ni Lee Min-ho na actor from Korea, sana matuloy din, no? Totoo ata yung hula sa kanya na marami siyang blessing at sa kanyang kasikatan maraming artista daw ang magkaka-interest sa kanya. Tapos may malaking darating sa buhay niya at yun daw magiging partner niya in the future at lalo daw ang magniningning ang buhay niya. Anyway, yung hula na yan ay totoo. I believe God bless you, Ma'am Dars, and also Kat din. Ayun. So, let's wait for dun sa mga upcoming projects pa ni Miss Catherine. Sabi ni Miss Maria Lourdes, mas matapang sila kasi mahirap yung play date na napili nila. Kung sa December yan, marami ang magbaback out dyan. Kikita ng todo-todo yung buong mundo. True yan. Sigurado yan. Ang dami po kasing entry ngayon ng Metro Manila Film Festival.
And ang Star Cinema po ay magpo-produce din ng kanilang sariling movie. If I'm not mistaken, yung movie po ni Vice Ganda. And sabi ni Miss Feli Rivera, thanks again Miss Darreds for taking an extra mile to fact check. Baloney aside, or I'm not flattering you, I always enjoy watching your bona fide and genuine channels. Anyway, adorable Kat and Alden radiate excitement of joy and anticipation to the Katden fans, and mabuhay silang dalawa as well as Katden. I can hardly wait for the film Hello Love Again. Thank you Ma'am Shefeli. This is coming from our dito sa viewers natin living in USA if I'm not mistaken. Thank you Ma'am Shefeli. And Miss Belia Manalang, nasa Bangkok si Dom po. Okay, wag i-expand na or expect, expand na susunod kay Kat. Magkakaibigan sila. Wag na pong gawa ng issue ang Kat Dom. Mabait din po si Dom, kaya wag na i-bash. Basta't Kat din support sigurado si Dom. True naman, 'di ba? Meron po kasing isang Instagram post si Mr. Dominic, and then meron po nag-comment doon na parang si Miss Catherine daw is for Alden. Pinusuan po yun ni Dominic. Sabi ni Miss Belia Manalang, true, baka di mapanood ang ibang pelikula na ipalalabas kung isasabay sa Katden, lalo na sa madaming may gusto na magkaroon ng sequel. Yun, totoo naman. Yun po yung ilan sa mga natin, dinidepensa natin, 'di ba? And parang ang laki-laki ng kanilang yung parang sobrang big deal sa kanila, yung napiling playdate. Sabi ni Miss Amelita Nadalo, tama po kay Miss Dar. Naghahanap lang sila ng paraan para mapag-usapan ng HLA. Hoping Kat and Alden makuha ulit ang highest gross of all time. God bless Miss Dar. Ayan, thank you po. Yun din po ang wish and prayer natin, na sana is bumalik na po kay Catherine and Alden Richards yung record na highest top grossing film, no? And of course, sabi ni Ma'am Cecilia Bernadas, naku, kahit isali sa Metro Manila Film Festival 2024, ang movie ng Katden ay maging blockbuster pa rin. Hindi nila nakita na just now, ang daming mga fans ang nanonood sa shooting nila. Blockbuster na hindi pa nga lumalabas sa mga sinihan. Ayun, ito naman po yung kanyang komento. True naman, diba? Kitang-kita naman natin ang ebidensya. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Darreds TV. God bless everyone!